Ramdam na ramdam ko ng pagkapahiya. Sakit at pagkalito dahil hindi ko alam bakit ako nandito. In the first place, dapat ba talagang nandito ako? We're not talking about that pa, Ma'am. Sobrang linaw ng mga mata ko ngayon kahit na lumuluha na ako at nakita ko pang humawak sa hita ni Denver si Honey. Kaharap ko si Griff ngayon, kaya hindi ko alam kung gagalaw pa ba ako rito sa kinauupuan ko. Harap-harapan akong niloloko habang pinanonood ako ng ex kong manloloko rin. Hindi ko na lang ginustong alamin ang reaksyon ni Denver dahil baka tuluyan na akong mag-breakdown dito. We didn't know na kayo pala. Care to explain the situation, Lance? Usal ni Daddy, kaya natahimik ang lahat ng mga tao sa table. Mukhang napatingin silang lahat kay Denver. At gulong-gulo rin ito at hindi makaimik para magpaliwanag na may kasintahan pala siya. Sinasabi ko na nga ba, masama talagang kutob ko sa pagpunta ko rito ngayon. All this time my girlfriend pala siya. Kinagago pala ako nito. Kinagago. Mahinang bulong ko, pero alam kong sapat na para marinig ni Denver yon. Hiyang-hiya na ako sa sarili ko dahil alam kong kanina pa rin ako tinitingnan ni Griff. So kabit pa pala ang labas ko nito. Wala pala talaga akong karapatang ipagdamot si Denver dahil hindi naman pala talaga siya sa akin. Hey, Tita Adira, I forgot po pala to introduce him to you. Meet my cousin Griff. Nagkamayan pa silang lahat pero wala na akong pake kung anong gusto nilang gawin dahil gulong-gulo na ako. Pinsan niya lang pala si Griff. Nakakahiya na talagang magtagal dito. Gusto ko nang umuwi agad. Tumatanda na kayo, honey. I think it's better if mag-usap na kayo about your wedding. Excuse me po, I'll just use the restroom. Magalang na sabi ko at pinipigilang mga talang boses ko. Tumango naman silang lahat habang sabay pa akong tiningala ni Denver at Griff. Mukhang nag-aalala ang mga mukha ni Mami Adira at Daddy Max sa akin. Pero umiwas na lang ako ng tingin dahil anytime may hahagulgol na ako rito. Kaya kailangan kong makalayo para pakalmahin ang sarili ko. Yeah, sure. Nasa bandang kaliwa ang restroom, iha. Sagot ni Mami sa akin. Kaya tumango ako at kaagad na tumalikod sa kanilang lahat. Nanakbo na ako papuntang banyo at saka pumasok sa isang cubicle at saka roon na upo. Tumulala ako para iproseso sa utak kong nangyari. Kaya naman kaagad na nagunahan ng mga luha kong bumagsak sa mga pisngi ko. Niloloko lang pala ako ni Denver. Nagsinungaling siya sa akin. Pinaiikot niya lang pala ako sa mga kamay niya kasi napakadali kong utuin. 4 years na silang dalawa ni Honey. Habang kami, wala pang 1 taon. Pero nadisgrasya niya na ako. Sobrang dali ko ngang mapikot kong ganun. Walang niya ka, Denver. Gago ka. Playboy kang hayop ka. Naiirit ang bulong ko at saka ikinuyum ang mga kamao ko. Gusto kong sumigaw pero alam kong makakakuha lang ako ng atensyon sa labas. Kaya naman minabuti ko na lamang na umiyak ng umiyak habang pinipigil ang mga hikpi ko. Niloloko mo rin ako. Pinaasa mo lang ako na hindi ka katulad ng ibang lalaki. Hayop ka, manluloko ka. Sobrang hirap huminga dahil naninikip na ang dibdib ko. Parang tinarak ng mga matatalim na bagay ang puso ko ngayon. Natatakot ako dahil baka maapektuhan ang emosyon ko si baby. Hindi pa ako masyadong nakaka-recover last time, kaya dapat akong mag-ingat ngayon. Pinilit kong pigilin ang pag-iyak ko at saka pinunasan ng mga pisngi ko. Mabuti na lang at waterproof ang makeup ko. Dahil kung hindi, kumalat na ang eyeliner ko at pagmumukha na akong wala sa sarili rito. Tumingin muna ako sa salamin at huminga ng malalim bago lumabas ng banyo dahil hindi pwede magtagal pa ako rito. Are you okay? Natigilan ako sa paglalakad dahil sa boses na yon. Lumingon ako rito at nakasandal pala ito sa pader malapit sa pintuan ng restroom na nilabasan ko. Ano namang ginagawa niya sa labas ng restroom? Sinundan niya ba ako rito? Ha? Sarkastikong sabi ko rito. Umayos ito ng tayo at saka lumapit sa akin. I know umiyak ka sa banyo. I can take you home if you want to go home. Can you stop talking to me? Get away from me, to be exact. I don't need your help, Griff. You still have the guts to talk to me, ha? Baka nakakalimot ka at hindi mo na maalala ang mga ginawa mo sa akin. Masama ang titig sa kanyang sabi ko na pabuntong hininga naman ito bago umatras ng ilang hakbang. Can we talk, Sam? Please. Alam kong kasalanan ko lahat. Pero I'll do everything. Bumalik ka lang sa akin. Can you be my girlfriend again, Sam?
pagmamakaawa nito kaya inis akong umurong palayo rito bago sumagot. Nahihibang ka na talaga. Kahit anong mangyari, kahit ikaw na lang ang matirang lalaki sa mundong to, hinding-hindi na ulit kita papatulan. Gago. I didn't expect him to look after me. I thought Denver would do it. Akala ko susundan ako rito ni Denver. Akala ko magpapaliwanag siya sa akin, pero hindi. Hindi niya talaga ako sinundan para magpaliwanag man lang. Tumalikod na ako kay Griff at saka nagsimulang maglakad pabalik sana sa lamesa. Pero hinawakan ako nito sa braso ko kaya nagpumiglas ako. Inis akong pumalag pero kaagad ding natigilan nang may tumulong para magtanggal ng kamay ni Griff sa braso ko. Don't touch her. Mariing usal ni Denver matapos na marahas na maalis sa braso ko ang kamay ni Griff. Halos nasa gitna na kami ng venue ng party kaya naman may mga taong nakapansin sa aming tatlo. Masama ang titig ni Griff at Denver sa isa't isa. At para bang isang maling galaw lamang ay magsusugudan na sila sa isa't isa. Litong-lito na ako kung anong dapat kong gawin dahil sumasabay ang pagkirot ng tiyan ko. Kaya naman napasapu ako rito. Ano bang nangyayari sa buhay ko? Daig ko pang bida sa K-drama. Sa lahat ng pwedeng maging character, kailangang female lead na kinakawawa pa talaga ako. Anong problema mo, bro? Inis na turan ni Griff at nangahamong naglakad pasulong kay Denver. Hindi naman siya inurungan nito kaya nagpaangasan ng mga ito. Sobrang lapit na ni Griff at Denver sa isa't isa at walang nagpapatalo sa kanilang dalawa. Kaya pinipilit kong pumagitna sa kanila habang pinipigil sila dahil nakukuha na namin ang atensyon ng lahat ng mga tao sa party. Who are you? Sinundan mo pa talagang asawa ko sa restroom? You're such fucking Griff. Mariing tanong ni Denver kay Griff at tumingin ito sa akin na para bang itinatanong nito kay Griff kung sino ba ako sa buhay nito at bakit ako sinundan nito. Asawa mo? Si Samantha? Gago ka pala eh. Girlfriend ko si Samantha. Nagkalabuan lang kami. Sumingit ka na agad. Sagot ni Griff kay Denver at walang habas nitong itinulak sa dibdib si Denver kaya hindi na ito nagdalawang isip pa para maunang sumuntok at magsimula ng gulo. Sinuntok ni Denver sa mukha si Griff. Dahilan para matumba ito at mapasigaw ako. Hindi agad nakatayo si Griff at sinuntok pa ulit ito ni Denver kaya naman pinilit kong pigilan ang mga ito. Pero hindi ko talaga kaya dahil mas malakas si Denver sa akin. Tama na! Stop it, Denver! Baka mapatay mo si Griff! Tama na, please! Dahil sa naging suntukan nila sa gitna ng party at ang patuloy na pagsigaw ko'y napukaw namin ang atensyon ng lahat. At kaagad na nanakbo papunta sa amin sila mommy at daddy para awatin si Denver at Griff na nagpapagulong-gulong na sa sahig habang nagsusuntukan. Kalat na ang mga bahid ng dugo dahil pareho na silang may mga tama sa kanilang muka. What happened? Lance, stop fighting! Griff, bumitaw ka na kay Max. Ano ba kayong dalawa? What the hell is happening? Hiyaw ng mga ito sa dalawa habang pinipilit itong paghiwalayin. Nagawa naman nilang paghiwalayin ng dalawa at napahawak na lamang ako sa bibig ko nang makita kong putok na ang labi, kilay at dumudugo ng ilong ni Griff. Si Denver naman ay putok na ang kilay at labi at dumura pa ito ng dugo. Anong nangyari? Bakit kayo nagsuntukan? This is so humiliating to our family. Hiyaw ni Daddy Max at pare-pareho kaming natahimik. Ang mga bisita ay patuloy lamang sa pagbubulungan at pinanonood ang mga nangyari sa pagitan ng mga pamilya. Kaya napaluhan na lamang ako. This night was supposed to be unforgettable for us. Not a nightmare for all. He punched me first. You're a lutanic man. One more word and I'll fucking blow up your goddamn mouth right now. Try me. Pagbabanta ni Denver kay Griff habang pumipiglas ulit sa hawak ni Daddy. Kaya pinigil nito si Denver na makalapit pa kay Griff. Sumali na sa pag-awat si Thorn dahil hindi talaga nagpapapigil si Denver. Let's stop this. Tell them the party is over. Now! Utos ni Daddy kay Thorn at kaagad itong kumilos kasama ang ilang bodyguards para i-announce sa mga bisita na tapos na ang palabas. At party ngayong gabi. Isa-isa itong tumayo at dismayado sa naging pangyayari ngayong gabi. I thought they're just a normal family. Turns out they are a bunch of lunatics too. I'm so disappointed. What the heck happened? I'll go now. This is such a waste of time. Bulungan ng mga ito habang lumalabas ang mga ito sa mansyon isa-isa. Hinintay naming makalabas ang lahat ng mga tao sa mansyon bago ulit umimik si Daddy. Tell me, what the heck really happened here? He followed Samantha, Dad. No, it's not like that.
Papuntang restroom si Samantha. Bakit ka sumunod? You're the lunatic one here. Mura ni Denver kay Griff habang gigil na gigil pa rin ang ekspresyon nito at para pang gustong-gusto ng durugin si Griff. I'm just trying to talk to her. I want to fix our relationship. Hindi mo ba yun maintindihan? Tumahimik ka na nga, Griff. There's nothing to be fixed between us. Wala na tayo. Tapos na tayong dalawa. Hiyaw ko pabalik kay Griff dahil hindi na ako makapagtimpi pa dahil pinagmumukha nitong may relasyon pa rin kami kahit na ilang buwan na kaming hiwalay. Kitang-kita ko sa mukha nila Mami Adira ang pagkagulat sa nalaman nilang impormasyon sa pagitan namin ni Griff. You're just mad at me, Sam? Ayusin na lang natin tong dalawa, please. I'll be better for you. Pagbigyan mo lang ako. Loko ka? Mura ni Denver kay Griff at umigting na ang panga nito habang nanlilisik ang mga matang nakatitig kay Griff. Sa palagay ko'y kapag nabitawan siya nila Daddy ay mapapatay niya talaga si Griff ngayong gabi. What's going on? You're Griff's ex, Samantha? Gulat na tanong ni Mami Adira sa akin at marahan akong napatango rito bilang sagot. Napatingin si Denver sa akin at bumalatay sa mukha nitong lungkot na hindi ko alam kung anong dahilan. Who the hell is she, Max? Bakit galit na galit kang sinundan siya ni Griff? She's none of your business. Max, shut the fuck up, honey. This is nothing to do with you. You're the one who's out of business here. Napahawak sa bibig ang mga magulang ni Honey ng pagsalitaan ni Denver ang babaeng anak nila. Napakapit ako sa braso ni Denver dahil lumalampas na ito sa limitasyon niya at hindi na ito nagiging tama. Oh my God! How dare you curse at my daughter in front of us? You're so disrespectful, Denver! Hiyaw at saway ng nanay ni Honey kay Denver pero wala naman itong pakialam sa kanila at para bang wala itong narinig. Tell me, who is she to you? Sigaw ni Honey kay Denver habang masama ang titig sa aming dalawa, lalo na sa kamay kong nakahawak sa braso ni Denver. Ang mga magulang ni Denver ay pawang gulat sa mga revelasyong nangyayari sa pagitan naming apat dahil mukhang ngayon lang nagkaalaman ng lahat. She's my fiancé. We're getting married. We were supposed to announce it tonight, but your family ruined everything. Anunsyo ni Denver at mahigpit na hinawakan ang kamay ko. Nanlaki ang mga mata nilang lahat. What? No way! Gulat na turan ng mga ito. Iling ng iling si Honey habang marahan itong napapatakip sa bibig niya at para ba itong masisiraan na ng bait. Is this a prank? Why are you doing this to me, Max? Umiiyak na tanong nito kay Denver at napatagilid ang ulo nito bago sumagot sa dalaga. We're done. We're done and you're still counting those damn years even though we're not together anymore. You're being delusional right now, Honey. Go back to your senses. Diretsahang sagot ni Denver kay Honey at tuluyan na itong nawala sa sarili at nagsisigaw. Pinigilan naman ito ng nanay niya at pinakalma ito dahil nag-hysterical na talaga ito. Paanong ikakasal ka na? Wala pang taon nang maghiwalay tayo, Samantha. Niloko mo rin ba ako? Nag-cheat ka rin naman pala eh. Tanong sa akin bigla ni Griff kaya sinamaan ko ito ng tingin. Gusto ko man itong sampalin pero pinigilan kong sarili ko dahil ayaw kong gumawa ng iskandalo sa harapan ng mga magulang ni Denver. Wala na tayo bago pa kami magkakilala ni Denver. Hindi ko kailangang magpakulong sa naging relasyon natin. Dahil lahat ng yon, tinapon mo lang din para sa isang babae. You're such a slut! You ruined everything! Sigaw ni Honey at mabilis itong naglakad pasulong sa akin. At hahablutin na sana nitong buhok ko nang humarang si Denver at Thorn sa harapan ko para protektahan ako ng mga ito. Don't you dare touch her. You don't have the right to hurt my wife and my baby. Step back, Honey. I might hurt you if you insist. Panta ni Denver at gulat na gulat ang mga mukha ng magulang ni Honey at ni Griff. Para bang tuluyan ng gumunaw ang mundo ni Honey nang marinig ang mga salitang yun mismo kay Denver. Baby? She's pregnant with your baby? Nanginginig na tanong nito habang nakaturong isang daliri sa akin. Walang sumagot dito at pagak itong natawan na kalaunay naging pag-iyak. Napahawak ito sa sentido niya at nawala ng balanse sa katawan, kaya tuluyan na itong bumagsak sa sahig. Kaagad namang lumapit ang mga magulang nito sa kanya para alalayan itong hindi mabagok o masaktan. Akala ko ba pag-uusapan natin ang kasal dito sa party na to, Adira? Bakit ganitong balitang ibinigay niyo sa anak namin? Tanong ng ama ni Honey kay Mami Adira. Kaya naman napabuntong hininga ito bago sumagot. We didn't know that there's something between Honey and Lance before.
Yes, kasal nga ang pag-uusapan sa party na to. Kasal ni na Samantha at ni Lance. Ano bang akala nyo? Ipapa-arrange marriage ko ang anak ko sa anak nyo? Hindi makapaniwalang turan ni Mami Adira sa tatay ni Honey. Kaya naman napamaang ito. You'll regret this, Max. I swear you will. I'll come back. Sa akin ka lang. Hiyaw ni Honey habang masama ang titig sa aming dalawa ni Denver. Tahimik lang sa isang tabi si Grip na nakatitig lamang ito sa akin na para bang tinatansya ang lahat ng mga galaw at sasabihin ko. Let's go. This party was never meant to be attended by our family. I'm so disappointed about you all. Usal lang daddy ni Honey at napatawa naman ang daddy ni Denver dahil sa itinura nito. We're not that stupid kind of parents who'll push their child to something they don't want to do, pare. We're not sorry for disappointing you. We're sorry for not being parents like you. Sagot ni Daddy Max at napailing na lang ang tatay ni Honey bago alalayan ng mag-ina niyang makaalis sa mansyon. Sumunod na lang din si Grip sa kanila habang wala pa rin itong reaksyon sa naging revelasyon na nagdadalang tao ako. Pasensya na po, Mommy and Daddy. Nasira ko na naman pong mahalagang araw na to. Why are you sorry? This is totally not your fault, Iha. Wala kang kasalanan at wala kang dapat ihingi ng pasensya. Pangungumbinsi sa akin ni Mami Adira at niyakap ako nito. Napaiyak na lamang ako sa bisig nito dahil kanina ko pa gustong ilabas ang mga emosyon ko magmula pa lamang sa pagdating nila Honey sa party na to. I told you, Adira, hindi sila magiging maayos kausap. In the first place, we shouldn't have invited them to attend this party. They ruined everything. Napapahawak sa sentidong sabi ni Daddy Max habang pinapanood kami ni Mami Adira na nagyayakapan. Lance, take home your wife. She needs rest. Sobrang stress lang ang inabot niya ngayong gabi. Magpahinga na kayo. Kailangan nyo na mag-ina mo. Suhestyon ni Daddy Max sa amin at tumangulang si Denver bilang sagot dito. Lumapit si Denver sa amin ni Mami Adira at bumitaw ito sa yakap namin dalawa. Take a rest, Samantha, okay? I'm so sorry, Iha. We never thought na ganito palang mangyayari ngayong gabi. Tumango ako at saka nagpunas ng luha bago lumipat ng yakap kay Denver dahil hindi ko talaga mapigilan ang pagtulo ng aking mga luha sa dalawang pisngi ko. Thorn, I think you should drive them home. I don't think Lance is in his right mind to drive. Kaya ko, Dad. Huwag na ngang makulit, Lance. Ikaw nang mag-drive, Thorn. Pinandilata ni Mami Adira si Denver kaya naman wala na itong nagawa pa. Hinatid nila kaming dalawa papalabas ng mansyon at saka kami nagpaalam sa kanila. Sa loob ng sasakyan ay walang umiimik. Tahimik lang kaming lahat at malaking distansya naming dalawa ni Denver. Pareho kami nag-iisip habang hinihintay na huminto na lang ang sasakyan sa kondo. Wala pang ilang minuto'y huminto na ang sasakyan at nagpaalam na ako kay Thorn bago bumaba rito at dumiretso na sa elevator. Nakasunod naman sa akin si Denver na pawang inoobserbahan lamang ang mga kilos ko. At ramdam kong pareho lang kami ng nararamdaman at iniisip ngayon. Pareho kaming nalilito at gusto ng kasagutan sa mga katanungang tumatakbo sa isipan namin. Binuksan ni Denver ang kondot na una itong pumasok dito. Ako nang nagsara ng pinto at naabutan ko ito sa kusina. Umiinom ng tubig habang ang isang kamay mariing nakahawak sa lamesa. Madilim ang ekspresyon nito na para bang kasalanan ng kausapin siya. Totoo bang magkarelasyon kayo ni Honey? Nanginginig na tanong ko rito at tumingin ito sa akin. Blanko lamang ang tingin nito sa akin na hindi ko nakasanayang gawin ni Denver. How about you? Ginagawa mo lang ba akong rebound mo dahil mahal mo pa si Griff? Mariin nitong tanong pabalik sa akin kaya napamaang ako at nangilid agad ang mga luha ko. Ako? Ginawa mo ba akong kabit? Hinayaan mo magmukha akong tanga kanina. Hinayaan mo akong mapahiya sa isang tabi. Wala akong kaalam-alam na may girlfriend ka pala, Denver. I didn't know you wanted to go back to Griff too. Balik nito sa akin kaya napakagat ako sa labi ko at hindi na napigilan ang mga luha ko. Saglit akong tumigil sa pagsasalita para pigilin ang mga hikbi ko. Why are you like this? Bakit akong ginagawa mo may kasalanan dito? Bakit ganyan ka na? Kasi alam mong nandyan na si Honey para sa'yo? Nadadalian ka na bang bitawan ako? Umiiyak na tanong ko kay Denver. At saglit na lumambot ang ekspresyon nito pero umiwas na lang ito ng tingin sa akin. You keep on asking me questions. Hindi mo na lang ako hayaang i-explain ang sarili ko sa'yo.
Naniniwala ka pa talaga sa ibang tao ngayon, Caprice? Bakit kapag galit ka palagi mo kong tinatawag sa pangalan ko? Bakit mo ba ako sinanay na maging ganito tayo, Denver? Bakit mo ba pinarana sa akin lahat ng to tapos magiging ganito tayo? Napahila mo si Denver sa mukha niya. Hindi ko man gustong makipagtalo sa kanya pero alam kong dito na talaga kami mapupunta dahil punong-puno na kami ng emosyon ngayon ni Denver.